Bakit nga ba tahimik sa XRP pero parang may binubuong tensyon? Yan mga ka-crypto, sa unang tingin parang walang ginagawa sa XRP nitong mga nakaraang linggo. Sideways lamang ang galaw, walang excitement, walang ingay. Pero sa market, ang katahimikan minsan ay hindi po kawalan ng galaw, kundi pag-ipon ng lakas. Ayon po sa analyst na si Steph Crypto, ang kasalukuyang price action ni XRP ay deceptive. Habang ang mga retail investors ay board na board, ang liquidity sa likod ng chart ay unti-unting nag-iipon. Kapag ang pressure umabot po sa critical point, dito po biglang gumagalaw ang presyo. Ito po ang klase ng setup na kadalasang hindi napapansin hanggang sa huli na po ang lahat. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Yan, ano nga ba ang ipinapakita ng liquidation heatmap ni Steph Crypto? Nagbahagi po rito si Steph Crypto ng isang Binance liquidation heatmap na sumasaklaw ng ilang buwan. Dito malinaw po na makikita ang isang makapal na liquidity band sa bandang $3 na presyo. Hindi po ito random highlight. Ibig sabihin nito, marami pong leverage positions ang nakaabang sa presyong ito. Kapag sinabing liquidity cluster, ito po ang lugar kung saan maraming trader ang pwedeng ma-liquidate. Habang lumalaki po ang cluster, mas lumalaki rin ang potensyal ng force buying o force selling. Sa kasalukuyan, sa XRP po ay nasa ibaba ng $3. Pero ang liquidity po sa itaas ay patuloy na lumalapad. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang liquidity na nasa ibabaw ng presyo? Yan, sa market mechanics, may isang simple pero brutal na katotohanan. Ang presyo ay may tensyonadong tension na gumalaw patungo po sa liquidity. Kapag mas maraming short positions ang naka-stack sa ilalim ng resistance, mas malakas po ang hatak pataas. Kaya sa kaso po ni XRP dito, ang imbalance ay malinaw. Nasa ibaba po ang presyo, pero nasa itaas ang naiipong liquidation fuel. Habang mas tumatagal po ang consolidation, mas dumadami ang mga traders na tumataya laban sa breakout. At bawat bagong short ay nagiging potential buyer kapag na-force close or persahang naisara. Ito po ang tahimik na pressure na binabanggit ni Steph. Ngayon ay ano po ba ang mangyayari kapag nilapitan na XRP ang $3 na price zone? Yan, sa short-term outlook, malinaw po ang babala. Kapag si XRP ay pumasok sa $3 na zone, hindi po ito normal na resistance test. Ito ay liquidation trigger. Kapag nagsimulang ma-hit ang mga short positions, automatic po na bibili ang system para i-close or isara ang mga losses. Ang tawag po dito ay cascade of liquidations. Sa ganito pong scenario, ang momentum ay hindi po galing sa retail hype, kundi sa forced market orders. Ayon po kay Steph Crypto, kapag na-clear ang zone na ito, si XRP po ay gagalaw ng mabilis. Walang oras maghabol. Ngayon ay bakit po ba delikado ang pagiging late sa ganitong klaseng galaw? Ang liquidation-driven moves hindi nagbibigay ng warning. Isang candle lang, pwedeng tapos na ang setup. Maraming traders ang naghihintay ng confirmation. Pero sa ganitong environment, ang confirmation ay kadalasang nasa gitna na ng rally. Kaya sabi po ni Steph, XRP will move fast. Hindi po ito exaggeration. Ito ay observation base sa market structure. Kapag ang liquidity cluster sa $3 ay naubos, ang susunod na target ay nasa bandang $3.6. Dito manipis na po ang supply.
Ngayon, bakit po ba patuloy ang consolidation ni XRP bago ang breakout? Habang hindi pa tinatamaan ang resistance, natural lang na mag-sideways si XRP. Ang consolidation ay hindi po kahinaan. Ito ay proseso ng market para palakihin ang setup. Araw-araw na nasa ilalim ng resistance, mas dumadami po ang leverage, mas lumalalim ang liquidity pool. Para po sa mga baguhan ay boring ito. Pero para naman po sa mga analyst, ito ang pinaka-importanting yugto. Kapag ang presyo ay tumagal sa range, mas explosive ang magiging galaw kapag nag-decide na. At sa ngayon, lahat po ng kondisyon ay unti-unting pumapabor kay XRP. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng legendary breakout para kay XRP? Meron pong ilang analyst na gumagamit ng salitang legendary breakout. Hindi para po sa hype, kundi para ilarawan ang structure. Kapag na-clear ni XRP ang $3 na liquidity zone na may lakas, magre-reset po ang market structure. Mawawala ang malaking clusters sa itaas at magsisimula ang price discovery. Ang ibig pong sabihin nito ay hindi na po reactionary ang galaw, kundi exploration ng bagong value levels. Sa ganitong phase, ang presyo ay hindi po humihingi ng permiso. Umaakyat po siya dahil wala ng hadlang. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang analysis po dito, ang mensahe po ng analysis dito ay napakalinaw. Huwag po nating maliitin ang katahimikan ni XRP. Sa ilalim po ng surface or ibabaw, may nabubuong tensyon na pwede pong sumabog anumang oras or anytime. Ang liquidity sa itaas naman ng $3 ay parang nakaabang na gasolina. Kaya kapag may spark, mabilis ang apoy. Hindi po sinasabi na guaranteed ang magiging breakout. Pero sinasabi po ng data na kapag nangyari ito, hindi po mabagal ang magiging galaw. At sa crypto market, ang mabilis na galaw, kadalasang hindi po ito nagbibigay ng second chance or ikalawang pagkakataon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.